And so good morning mga Lodi. Ayun, pag-usapan natin ang Pi Network. Okay, meron akong pinost dun sa ating page about dito sa Open Mainnet. Malabo, sabi ko na 2023. Okay, so hindi ito opinion. Okay. So meron tayong source at yung data kasi nin is bawal i-share sa public. So pinakita lang sa akin. Yung data nun is galing talaga sa core team. Kung ano yung mga problema sa KYC na inaayos nila. Okay, so alalahanin nyo to, hindi siya, karamihang problema is dun sa mismong system. Kasi nga, nagsisimula pa lang. At eto pa lang yung KYC, first na KYC na ginagawa nila, aside dun sa mga project pa. So, in-explain nila dun, okay? Nakalagay dun yung kanilang plano kung kailan. At parang 63% is yung missing field. So, minsan pag nag-upload ko ng mga documents, diba? May mga missing field dun. Minsan, ang problema is dun siguro sa kanila or minsan din ikaw kasi hindi clear yung pag-submit mo dun sa documents. So, make sure na i-submit mo na maayos yung mga document na ina-upload mo. Pangalawa, yung hindi ka makasubmit as a pioneer pag nagki-KYC ka. So, isa din yun na malaking problema na nagbablock kaya hindi nag-go through yung mga KYC ng mga ibang kasama nating pioneers kasi nga yung pag-resubmit or yung pag-submit walang option. Okay? So inaayos nila yun mga Lodi. Change nila, may mga ina-update silang mga code dun sa system nila at by October, November baka medyo may improvement na sa KYC. Okay? So ito, mga post ko dito is hindi ito parang opinion ko lang kundi nakabase ako dun sa data na kung saan na ipakita sa akin at yung data na yun ay hindi naman siya false kundi galing lang din sa city na kung saan na-leak lang sa akin pero hindi ko ibibigay sa inyo, hindi ipakita kasi bawal yun. Pwedeng yung pakita sa akin, pwedeng masira. Ako, pwede akong ma-deactivate yung account ko. Kaya binibigay ko lang sa yung information na kung saan eto yung mga nangyayari sa Pi Network. Ngayon, dito naman sa roadmap. So, walang may bibigay na roadmap ngayong September pero if na-finalize nila, eto yung time na kung saan finalize nila yung bagong roadmap na version 1 saka version 2. So, version 1, I think lalabas siya mga October or November, and then version 2 may papakita siya mga December siguro, ganun. Okay, so yun yung update dito. Okay, kasi nakita ko na naman marami nagsasabi na ano naman yung opinion mo na naman or fake news na naman. Hindi siya fake news, Lodi. Okay. Nagpapasalamat ako dun sa mga taong inline sila dun sa kung ano ba talaga yung reality na kung saan dapat nating i-tackle dito or mga reality na nangyari sa Pi Network. Okay, hindi lang tayo puro hype dito mga Lodi, kundi tinatalakay natin kung ano ba talaga yung mga update sa Pi Network na totoong nangyayari. And expect nyo na medyo matagal pa yung Open Mainnet. And siguro 2024 magkaroon na siya ng clear kung kailan. Pero as of the moment, wala pa talagang kailan or ngayong 2023 hindi siya mangyayari. Yun lang, okay? Ngayon, eto lang ang gawin nyo kasi mga Lodi, okay? Kasi marami sa inyo na talagang ang pangarap nyo is nailagay na dito sa Pi Network. Okay, so chill lang mga Lodi kasi mahirap na eh. Baka pagdating ng araw may mga magpatiwakal dyan dahil yung in-expect nyo is hindi nangyayari. Okay, ako nagpapaalala lang ako sa inyo, okay? Hindi ako against dun sa mga paniniwala nyo pero pinapaalalahanan ko lang kayo kasi maging logical tayo sa mga nangyayari. Okay? Maging logical lang tayo. Ito ang advice ko. Ang points, ang maganda sa nangyari sa atin is nakasali tayo. Ibig sabihin, part tayo dito sa early stage ng cryptocurrency, dito sa blockchain. Ang maganda dito, i-take advantage mo yung learnings, yung education about blockchain, about cryptocurrency. Kasi, nagsisimula pa lang. Pag mag-mature na itong blockchain or cryptocurrency, mga Lodi, lahat na ng mga government agencies or mga private agencies, mga companies na kung saan meron ng implementation ng blockchain dun sa kanilang mga system, mas malaki yung possibility na pwede kang kunin. May opportunity ka kasi meron ka ng alam about blockchain, about crypto. So, yun yung i-take advantage natin, mga Lodi. May mga ibang project din dyan na pwede kayong mag-aral about cryptocurrency, about blockchain, aside dito sa Pi Network. Okay? So, ito ay paalala sa inyo. Ito ay paalala lang sa ating lahat kasi parang karamihan na ata is na turete na about dito sa Pi Network, especially pag nababanggit ang price. So, nasa sa inyo yan. Basta ako, andito ako, nagpaalala ako sa inyo. So, yun lang mga Lodi. Okay?
okay? Expect natin na medyo matagal pa yung Open Mainnet pero continue pa rin silang gumagawa. Okay, ini-improve yung system, especially nakafocus sila sa KYC ngayon. And then, ano pa? Alam naman natin mga Lodi na yung kahit yung mga projects, kahit punta ka sa Pi Network browser, yung user interface hindi siya maganda. Hindi siya kaaya-aya, kumbaga. Ang hirap i-open yung mga applications. At pag i-compete mo ngayon yan sa mga ibang project, hindi siya talaga magugustuhan ng ibang tao. Kasi yung mga iba, advanced na sila. Pero okay lang kasi ganyan talaga nagsisimula, okay? Ganyan talaga ang project. Especially pag nagki-create ka ng malaking ecosystem eh. So maraming dapat ayusin, hindi lamang sa system ng Pi Network, kundi dito sa mga projects, okay? Naipakita sa akin yung data. Pero, andun yung, ang nagustuhan ko dun is, detailed sila kung paano nila gagawin. At dito yung, ito yung problema, ito yung solution, tapos kailan matatapos to, mga ganun sila. Bawal kasi may pakita yun mga Lodi. So, binigyan ko lang kayo ng update about dito sa Pi Network. So, lahat ng babanggitin natin dito, okay? Isasabihin ko naman kung opinion ko, pero pag may mga post ako na ganito, especially Open Mainnet or sa KYC, ay naka-base ako dun sa mga sources na nakuha ko. So, yun lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.